Pero itong mga mangga to, sprayan ko na to. Kontrata mo to, sir. Sir, parang nakasahid na sa lupa. Alin yung... Yung mga mangga. Oo, pulong sa pruning lang yan. Hindi sa akin kaya yung may-ari ayaw pa bawasan ng ano. Pero dapat ang mangga, pinuprunin yan. Pinupron dapat talaga. Oo. Ito na, sir? Ito na, Okay. Tara. Ayan. Kasama pa rin natin si Sir Pal. At another farm po ito. This time, 100% lakatan. Lakatan, opo. So, ito po yung tinatawag natin na high density na planting na lakatan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Godel Chocolate, Card MRI,
See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. So, pag sinabi mong high density, ano na po ang planting distance mo nito, Ang sir? planting distance po nito is 2 by 1.5 lang po. 2 by 1.5. Oo. So, Very close. very close siya. Ang logic is because, yun nga, tinatanggalan ng Suhi o suwi yung follower. na followers. Opo. Kaya dapat mas So, yun din Closer. sanang i-adapt ko ngayon base doon sa Davao system na isa o dalawa lang ang kaya nilang o kaya papatuloyin nila na ano. So, base naman sa nakikita ko medyo maganda yung lupa dito sa atin. Ano siya, loam soil, and then kumpleto naman tayo ng mga fertilizer. So, tingnan natin, may mga ano nga dyan, mga animal manure na nakasako pa. Bukod doon sa mga systemic na abono na inalagay ko. So, so nakikita ko kasi na tingnan natin itong dahon ng ano. Yes, sir. Ang dahon ng lakatan dito, parang dahon ng saba. 'Di ba? Ang saba, ang lalaki ng dahon niya. So, ibig sabihin, sinyalis po yun na mataba ang lupa. Mataba yung lupa. Malago ang mga halaman dito. So, yung plano ko noon, kaya naging high density ito dahil ang plano ko i-adapt po yung sistema ng Davao na tatanggalin yung follower niya, yung suhi niya. So, parang hindi ko siya i-adapt ngayon dahil nakita ko parang Itutuloy mo to. kayang i-sustain. Pero magtanggal man ako siguro, pero mga 4 to 5 followers ang I-maintain bubuhayin mo. ko. Opo. Para ganun din. Para after mamunga, merong kakaagad. Opo. Kasunod. Sir, ang isang na-notice ko, yung deleting mo, Opo. ilang dahon lang ang tinitira mo sa isang halaman? Pagka may bunga siya, minimum o 6 to 8. Pag may bunga, 6 to 8. Pero pag ganitong Bata pa. as long as ng araw, distract ng araw sa kanyang ina o kanyang mother plant, tinatanggalan ko siya ng hanggang 3-4 lang ang tinitira ang ko. tinitira mo sa Tinitira kanya. ko. Okay. So, ilang buwan yung follower bago hindi mo na siya pwedeng tanggalan ng dahon at gagawin mo ng 8? Ayun, so pagka sir, pag halimbawa malapit na magbuntis o magpuso, so hindi ko na siya kailangang bawasan ng maraming dahon. Kasi, Anong buwan na po yun? siguro na pag nasa 8 months 8 months na yung lakatan. From transplanting. 8 months from transplanting yung mother plant. Mother plant. Na-notice mo to, sir, no? Ito yung ginawa ko nung may tali bagyo. siya. Oo, bagyo. Kasi itong mother plant, medyo mabigat na to. Baka kasi bumigay ito pagka malakas ang hangin. Okay. So, tinali ko sa 2 follower niya para kahit paano ito matibay pa to. Hindi yan basta-basta tutumba. Kung tumumba man yan, kasama na ito. Sasama niya yan. Kung may 3 silang Tatlo silang tutulong. Kahit paano makakatulong yan. Kumusta, sir, ang effect na proven mo na nag-work? Opo. Wala ni may isa ata na natumba dito. Walang natumba. Oo, tingnan natin, So, Ito, yung nakatali rin. ang walang natumba pero may naputol sa taas. Imagine mo yun, hindi natumba sa puno pero naputol dito dahil sa lakas ng hangin. Sobrang lakas talaga. Oo, yan. Pero once na nagbunga, automatic na kailangan na yung kawayan. Opo, ito yung kawayan. Tinatali na namin Nakatali ito. na talaga. So, pang-suporta para hindi siya gagalaw din. Pati yung bunga. Nakatali rin. Nakatali yung bunga. Tingnan, may tali yan. Kasi may mga nanotice ako dito na bumibigay itong panicle niya. I see. Bumibigay siguro sa bigat ng niya pag medyo mature na yung bunga. Oo. Kaya ito, ito rin, nakatali ito. Bukod sa nakatali ito, sa kawayan itong body nung saging natin, itong panicle niya o kaya yung mismong bunga niya, nakatali rin. Pang suporta may dahil suporta rin siya. mabigat itong bunga, may tendensya na matanggal dito sa panicle I niya. see. May mga papakita ko niya na sample, kaya ako nag-come up sa ganyang So ito po yun, ito ay nasa 1,800 na puno ito. 1,800. Oo. So nasa 10 to 15% na ang may bunga siguro. Isang taon na rin niya. So marami ng bunga. Ang taon na, tingnan nyo, siguro nasa, hindi na bababa sa 200 yung bunga niya. Yan ang daming bunga. Kaya sabi ko, malaki rin ang pira talaga rin sa lakatan. Kaya lang, masilan, kailangan mong alagaan. Ito,
gusto kong patayin yung iba. Mm-mm. So tatlong iniwan ko. Kaya lang nanghihinayin pa rin ako kasi alalago ng dahon. Ibig sabihin, yung nutrients talagang andyan pa eh. Mm-mm. Matatabay. Ano, dito, ang daming bunga na niya dito. Yung dahon niya, kung makita mo yung dahon sa dabaw ng lakatan, pataas yun na medyo manipis. Pero ito, parang dahon ng saba. Malalago. Ayan nakatali sa suhi niya. So ito sir, ano mo na to, sarili mong Diskarte na to? Sistema ko dito yan sa ano. Kasi dati may parang naka 45 degrees yan noon. Yan, inapalan ko ng kunting pressure na pinaano ko. Yan. Kaya paano? Pag humangin papunta niya, at least may hihilain siya. May humihila to? Oo, may humihila yan. Saan ang direction ng hangin? May hihila? May hihila. May pipigil? Itutumba niya, ito naman ang pwedeng makasuporta. Yan, so lahat ng bunga niya nakatali. So ito ay sistema para hindi casualty sa bagyo. Opo. Dahil lang sa protection para sa mga Kaya typhoon. siguro sa Davao nagwo-work yung isa-isa kasi walang bagyo. Yes, wala pong bagyo doon. Oo, walang malakas na hangin. So dito sa Luzon, talagang 19 typhoons a year ang dadaanan average niya. dito. Oo. So posible out of 19 madadaanan at madadaanan malakas ka. na, oo. Kaya nag-work siya. So mali lang naman na bagay ito, mura lang naman yung plastic straw na kunting bagay lang yan. So, ito po yung kailangan talagang ma-maintain yung diliping para hindi masyadong, kasi crowded na nga tapos hindi mo patatanggalan ng dahon. Oo. Wala nang sikat ng araw na pwedeng dumapo sa leaves ng mga banana natin. Ito sir, bagong bunga. Ayan, yan. So ito, kagaya nito, kailan mo tututungkuran? Ito actually, dapat bukas to, mayroon na Dapat yan. maano na yan bukas. Kasi mabigat na yan. Mabigat na yan, oo. Mabigat na yan. Pero kuminsan, na hanggang 7 na yung Bunga. niya, saka namin maharap dahil sa dami ng trabaho. Dami ng trabaho. Dami ng trabaho. Lalo na ngayon, mag-start na ako sa mangga. Oo, Mag-spray na ako, madidivide na yung attention ko ulit. Na naman. Oo. List priority ko nga ito eh. Nabibigyan ko lang ng attention to pag ganitong off-season. Nag-off-season yung mangga. 2 buwan lang off-season ko sa mangga. Dalawa lang. Katatapos, di ba, last week, nag-harvest pa ako. Last na yan, na-harvest mo. Last na yun, Itong August, mag-ano na naman ako, spray na ako. So, ano na yan, ma-stop na naman yung, although may tao ako dito, pero iba kasi yung ikaw mismo ang titingin sa ano mo. At least isang linggo, ilang araw ang dapat mong i-allot sa isang farm lot? Let's say, kasi ilan ang sagingan mo, sir? Bali, 4 ito. So, in a week time, may isang araw ka sa Isang isang, araw dapat, isang farm lot. Pang-5 yung sa Tarlac, pero medyo mahina yung Tarlac. Malayo? Malayo dito. Malayo talaga, Malayo no? 3 hours. Dito. Ano yun? Renentahan mo rin yun? Renta ko yun. Actually, ang may-ari may plantation ng Cavendish sa Davao. Parang 200 hectares yata yun sa kanya. Mayaman talaga yung So, dinala ko dun sa Davao. Nung sinabi kong, boss, kailangan kong sayang yung tiwangwang na lupa mo, sabi ko. Tatamnan ko ng saging to kasi may idea naman ako sa saging, sabi ko. Sabi naman niya, wag i-discourage kita. Mahirap ang mag-alaga ng saging, sabi niya. So, umingiti-ngiti lang ako kasi base dito sa Pangasinan kasi maganda yung output ng saging ko. So, hindi ko in-expect yung klima doon at saka yung type of soil. Hindi pala, ito dito, kahit pa paano ito, meron tayong libangan ulit ito. Kumbaga, hindi ko naman inaano na, yung malaki ang income dito dahil base sa mga observation ko nga sa mangga, ang mangga talaga pag umanin ka, milyon ka agad. Dito kung halimbawa mag-harvest ka ng 100 na puno, let's say 20 kilos, di 100, di 20 tons yun. Kung 20 na tonelada yun, ay hindi. Kung 100, tama, 20 tons. Na sabihin natin 20 din, di 400,000 lang. Sa mangga, million ka agad. Million sa mangga. Pero ang laki naman ng puhunan mo. Yun nga lang, saka risky ang mangga. At saka ang laki ng risk. Ang laki. Laki ng risk, ang laki ng puhunan. Andun ang lahat ng laki. Oo. Andun ang malaki ang income. Nakakayaman o nakapampulubi. Pulubi, oo. Ganun yun. So, sabi nga nila, huwag kang mag-invest sa negosyo ng mangga kung may hina-hina loob mo. Kasi talagang
dapat malakas-lakas ang Oo, loob mo. malakas-lakas loob mo. Kasi pag nag-stop ka, hindi ka makakabawi ka mangga pag nalugi ka. Kasi milyon ang pinag-usapan pag mangga eh. Million talaga. Eh dito naman, makabili ka man. Itong suhi kasi binili ko ng 70 pesos noon sa Tarlac. Mahal ah. Mahal. Pero dito, yung mga kasamaan dito, pare, boss, sabi mo, Pahingi. pahingi. Ako naman, siyempre, alam mo, kung pagdalamo mo yan, baka nakawin pa yung ano mo, kaya, so, malit lang naman na bagay, alis kayo pa, nagiging barkada mo rin sila. Oo. Ang kagandahan, Isama na lang din. pakikisama ka. Oh. Tinatabas ko na lang kasi ayaw kong patuloyin din lahat eh. Sayang ka, basta sabi ko sa kanila, kailangan may 3 to 5 kayong i-maintain lang. In excess of 5, tanggalin niyo. Kailangan matanggal na. Oo. So yun sinasabi ko sa kanila. Tapos yung wala sa linya. Kasi i-maintain natin itong linya. Yung linya. Hindi pwede. Kasi lalakad to eh. Di ba? In due time, lalakad yan pagka hindi mo tinanggalin yung ibang sohi niyan. Di ba? Mawawala alignment. Oo. Alam niyo, mawawala yan. Gaano kalaki itong lakatan mo, sir? Ah, Ilang hektarya ito? hindi, konti lang ito. Kalahating hektare lang to. Kalahati lang to. Kalahati lang ito. Pero ito yung unang, pangalawa na ano ko talaga. Ini-experiment ko kung gaano ang kalaki ang kikitain. Nasayang yun talaga. 7,000 na puno yun. Tinanim ko doon. Oo. Ang maganda sa'yo, lahat ng lupa mo, Walang pagkabili sayang. mo, Walang tanim sayang. ka agad. Oo. Yan, ganyan. Hindi pwedeng ipagpaliban yung oras. Sayang. Sayang yung oras. Sayang. Nabili ko ng kahapon to. Kinabukasan, Tatanim ka na? tatanim na ako. Marami tayong taon na ano, inupa mo rin. Pero ba? palayan to noon. Palayan may isan. May So, binabaha ba rito? noon, nung wala pang dike yung ilog dyan, kasi ilog na yun. Ayun, dike yun. Oh. Binabaha daw ito noon. Kaya Nawala yung baha. nawala na yung baha. So, ito ang kagandahan ngayon, walang baha. So, ito sana, maging ano rin to, successful din sana para pag nakabili tayo ng ulit ng lupa, lakatan. Pero iba talaga yung saba. Hindi ko maalis ang saba. Ito lang ang hindi ko talaga nilagyan ng saba kasi gusto kong makita kung ano yung epekto ng plain ang tanim. Tapos kung magkano talagang kikitain mo sa kalahating hektare Pag siya lang. Pag siya lang. Ito experiment mo to, 100% lakatan. Oo. May sarili akong libro dito para alam ko kailan yung gastos ko sa ilang income, gross income, para makita mo yung net income mo soon, di ba? Kasi mahirap naman yung bigay ka ng bigay ng panggastos, wala kang listahan, tapos nagbibinta ka rin, wala kang listahan. So hindi mo alam kung kumikita Kumita ka o hindi. di ba? So malaking bagay yung nakikita mo yung in and out ng pera mo sa isang bukirin. Nakasiparit din yung libro nun. Although hindi naman ako accounting graduate, pero sinusubukan kong gawin Meron yung naman yung mga ano eh, Basic accounting for non-accountant. Oo. Ano lang naman yun, debit, credit, at saka ano, Plus minus balance lang sheet. yan. Oo. Pinag-aralan ko yun eh. Ako nga, Nung araw, pinag-aralan ko yun kasi bakit ano, ang daming benta pero ba't nalulugi? nalulugi. Oo. Ano lang to eh, 80 days, pwede na eh. Yung bunga, mabilis, gumulang to. Kaysa sa saba. Ayun o. Ang ganda. Ang ganda. Oo. Yan o. Ang haba ng bunga. Bakit eh. sir, parang malalaki yung butas ng ano mo, plastic mo? Actually, galing Davao to. Ganyan talaga gamit Oo, nila. galing sa Davao to. Through Shopee lang ito binili. So nung binili mo, nakabutas na? Opo. Ayan o. So, nakatali lahat yung bunga niyan kasi mabigat yan mamaya. Tinan niyo itong isa o. Wala pang tukod to kaya nakalaylay na o. Hindi ko pa na ipakita sa inyo yung ano doon. Pwede ba tayong ano sir, may tao ka ba? Mag-demo tayo na magtali. Dahon dito sa ilalim sir. Pag hindi mo winiding to, lalaki talaga to. Hindi Pag rin. ganitong stage, hindi na siya masyadong tutubo. Kasi nabablock na. Napabulak ng ano. Wala nang sunlight na pumupunta sa ano. Ito, puno ng ano to sir. May intercropping din ako dito. Yung kamote na root crops. Ang tawag nun, yung kamote tops. Oh. Kamote tops, yung talbos. Talbos. Madami rin kang harvest doon. Pang sarili lang kasi nga, ang dami kong tao. Pero nung malalaki yung dahon, namatay na kasi dahil sa wala nang sunlight na Tama. maano sa kanila.
Ito, in-sprayan ko dati ng herbicide to. Pero ngayon, stop ko na dahil wala na rin naman gaanong tutubo eh. Yun. So yan, nami-maintain ko lang yung deleafing. Isa sa ano rin yan, protection sa mga sakit sa saging. Makita mo walang sigato ka na sakit, di ba? Sa Davao, malaging yun ang didilaw na ano. Bakit kaya, sir? Yun, ang ano ko rin doon, theory ko doon, baka kulang din talaga sa nutrients. Parang tao rin siguro, pagka Kulang tao sa malnourished, nutrients or baka yung sobrang ma-wet nga, yung pwede rin yun. laging nag-uulan. Nauulan, no. Pero ang ano ko talaga doon, kulang sa nutrients yun. Nutrients. Kaya nagkakaroon ng sakit na ganun. Ito, tinan mo, madalang ka makakita ng naninilaw na ano niya, dahon niya. Nalago ngayon. No? Ayan. May straw ka. I-demo natin tong ano. Ayan. Yan. Pwede na ba to, sir? Oo. Pwede na. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Pero hindi pa to pwedeng Ibag. ibag. Hindi pa. Kulang pa sa araw. Hindi, actually, pag wala na yung puso niya, pwede na ibag. Kailangan matanggal pa itong tinatawag ng palito niya ito. Dahil lang sa ano. Dito ka, balong dito muna. Itapa mo dito. Itapa mo dito. Pati yung kawayan, kapal. Hindi, doon sa may panicle mo na ano. Para may, doon may itali mo. Parang mas maganda dito. Tama ba? Dito yung nandito sa ano. Kaya kontrahin mo doon sa ano, harap ng ano niya. Yan. So yan, preparasyon yan sir sa pag, ng pagtumba ng saging natin. Diba naka-slant na siya ngayon. May tendency kasi yan pagka medyo malalaki ng bunga, mabigat na, maaring tumumba yan dito, due time. Pero pag nag-apply tayo ng ito, panangganya, through the use of this kawayan, pwede natin ma-prevent yung pagtumba ng isang puno. Tali mo na yung bunga muna. Tapos mamaya, Okay, so unang tinalian yung bunga. Oo. Kasi protection niya para hindi matanggal yung sa panicle niya. May nahulog na nga dito, hindi siguro sa bandaron. Ilang bunga. Dahil hindi niya kinaya yung weight niya. Tapos, tatali rin dyan ay. Para hindi basta-basta matanggal tatali yung naman kawan. doon sa katawan. Oo. Sa Davao, alam ko binabaon pa yan eh. Yung kawayan. Oo, Sa Davao, binabaon. Sa'yo hindi na. Sa hindi na. Basta importante makontra. Makontra lang. Oo. Ayan. Kasi ganun ka, maslat. Oo. Tumba ka. Medyo ano siya. Kaya may puwersang talaga. Yan. So napansin nyo, hindi masyadong mahigpit doon para hindi masakal yung puno. Yung puno. Oo. May allowance pa rin siya. Kung titingnan natin. Ito mamaya, itatali natin dito sa sohi nito. Tapos another tali tali. dyan. So kung mayroong katali dyan sa kawayan, ito naman ulit dito. So tinatanggal na niya yung yung Puso niya. yung balat na puso. Oo. Meron pa kuya doon sa taas. Kuya Balong, yan. Hindi, dito sa yan. Hindi pa natatanggal yung bulaklak. Hindi pa. Hindi pa, no? May dagta pa yan eh. Magkukos ng mancha yan sa bunga. Okay. Kailangan hintayin yung tamang gulang. Opo. Pagkatapos ng bunga, Itatali at natin. kawayan, Itatali dito natin. naman. Ito ngayon sa suhi niya o sa follower niya para may bibigay kasi rin ng konting protection ito. Oo. Kahit paano. Yan. So kung titingnan natin, maluwang yung pagkatali ko para hindi masakal si suhi o kaya si follower. Yan o. So ilalak ko yan dyan. So ibig sabihin, lumaki man yung puno niya, may allowance pa rin siya. Yan. So ito, temporary na natin dito. Ilalak dito. Apply natin ng konting force ito para May konting push. yan. Ayan, pagdidikitin natin konti. natin. Ayun. So yan, dyan pa lang, Yun pa lang may puwersa na. may pwersa na, di ba? May protected na yung pagtumba ng saging mo. Yan, Yan. So may allowance pa rin yan. Hindi yan basta-basta. At saka ang lifetime nitong istro na ito kasi, 2 buwan lang ito, marupok na yan. So ibig sabihin, after 2 months, na-harvest mo na ito. Na. Tapos na. Na-harvest mo na ito. Ito naman, kusa na yung mabubulok. Ayun, di ba? So ito naman, pag laki nito,
dito na itali Dito, ito naman ang tali yan, niya. Kaya yung purpose ngayon na hindi natin pwedeng tanggalin yung Lahat ng follower, suckers. sucker o ano. Para mayroong kapagtalian. Oo. Yun lang ang nakikita kong ano ito, isang dahilan na makakapagbigay tulong doon sa mother plant niya. So gano'n yung cycle niyan. So pagkatapos ng mother plant, yung suhi, Ito naman. nagbunga ito, tanim Susunod dyan. to. Susunod dyan. So mayroon pa rin protection yan na ano, hindi basta-basta tumumba sa hangin. Kaya tingnan mo, walang ilang bagyo yun, 3 bagyo yun, wala tayong natumba dito. Kasi karamihan dito sa malalaki na nakatali na sa ano nila, Matali na sa kasama niya. kasama niya, di ba? Doon, marami ako natumba doon sa kabila. Yung Kasi kaninang walang pinunta nakatali natin. doon. Oo. Yun yung pinunta ng Department of Agriculture kahapon. Mm. Kasi nireport ko doon, 500 na puno ang natumba doon. Ito, walang natumba dito dahil sa in-applyan ko ng ganong sistema. Ano naman ang source of water mo dito, sir? Deep well, meron akong... May deep well ka? Opo. Mga reservoir? Oo. Ayun lang ko pinukuha yung pang-spray ko pagka... In-sprayan ko rin kasi ito ng ano... Sepormit rin para sa langgam. Tapos kinultivate ko pa ito bago itanim. Bumili ako ng sariling pang-araro dito na machineries. Oo. Pag ganun, sir? Linya? Linya? Oo, linya. So, ano Hindi butas-butas lang. Hindi, bumili ako rin ng pambutas ko yung ano, auger machine. Oo. Nabili rin ako nun. Nabili ko yun doon sa Tarlac kasi nga malawak yun. Hindi kaya ng manpower na mano-mano na ano. Pero wala, failure yun eh. Halos million din ang gastos ko doon pero mahina. Mahina. Ang lilit ng bunga. So, gaya ng sabi ko nung kung nalugi ka, hindi ka na, wala ka ng ano, yung lakas na loob na bumalik doon sa pinagkalugihan mo, hindi ka makakabawi. Yun ang lesson sa akin, kailangan mong bumangon doon sa kung saan ka nadapa. So, punta tayo doon sa kabila, sir. Isakay mo na yung table and chair mo doon. Kahit kung nakapick up ka sana, makakapag-uwi ka na isa eh. Marami pa naman panahon. Balikan ko na lang, sir. Oo, pwede. So ito, dating palayan, Palayan, maisan. maisan, gulayan, kinonvert ni Sir Pal ng ano, lakatan. Social lang talaga ang ano dito, oh. Seryosong naka-farm na Sagingan. sagingan. Yan po. So, nung una, talagang nagkataka sila bakit saging. Sir, dito nga tayo. Picture tayo, sir. Yan, oh. Dito kami sa Kalsada Shop. Yan. Up next, pupuntahan mo natin yung isang manggahan ni Sir Pal. At i-explain naman niya ang kalakaran ng pagmamangga. Okay. Paano kumita, paano maiwasan ang lugi. Yes po. Yun. Yes po. Sige, thank you po. Ang lagi kong sinasabi sa akin, kay Mrs. na huwag mong pagdamutan ng mga taong mga yan kasi kung wala ang mga yan, baka wala pa tayong sakyan. Sabi ko, naku may sakyan yata, parating ah. Ganun ba? Parang nakapark. Ang problema dito, masikip ang daan eh. Ito pala yung mga table mo, sir? Kung nakapick up ka sana, sir, hindi ka na mag-uwi isa. Wow. Grabe naman. Okay, baka pwede ka sana makapag-uwi isa kung nakapick up ka, no? Ayan, oh. Walo ito na pinagawa ko eh. Para sa members ko sa meeting namin. Di ba, ano ka pa? Signature ka, sir. Hindi ka makakalimutan. Oo. Sige, ito na ano yun. So may kalating itarin din lang ito, pero Ay, linulubog. ito yung sinasabi ko na ano, dinadaanan ng mga tao noon. Oo. Dahil pandemic nga, bawal ang dumaan dyan sa mga kalsada. Wala pang bagod kasi ito. Malayo ito. Bahalang kayo natin mapunta. Namumunga na ngayon yung mangga, kaya Hindi mamamatay yung mangga mo na nakalubog na yan. tubig ulan lang naman na niya. Good for So, mawawala rin din yan. good for 3 to 5 days lang yung wala na. So, kaya ng mangga yan Kaya yung ng mangga. 4 days. Kahit isang buwan ang mangga, kaya ko. Yung saging ang pwedeng bumigay. Bibigay mo sa akin. Yung kinikita ko noon na hindi ko inisip na yung saging is tira pala. Dito po yun. Dinadaanan ng tao yan. Ano, pati yung mga antrak ko nakalagay dyan pal.
Nakaano na ito. Ganyan lahat ng matrap. Vegetable dealer. Hindi nag-ano ko rin. Yung Sabah. Pag binabiyahe. Ang bodega ko doon sa Kalasyaw talaga. Gusto ko sa ito. Ito. Sige. Tirong ko para pagka makita ko. Bukas pwede pa ito kayo daw. Teka ba yung daw ni Dok kanina? Pero wala rin siyang paglalagyan eh. Ayun na lang, sir. Itong dalawa magkatabi. Sige, sige. Papa sa'yo yan. Basta huwag mong kalimutang balikan. Opo. Yan lang maireregalo ko sa'yo. Walang mangga eh. Walang bunga mangga ngayon. Actually, maganda rin to. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.